Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Pilipino, Baitang 7. O kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit sa anumang kadahilanan. Ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Ginang Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang halaw mula sa nobelang Pagsusulatan ng Dalawang Binibini na si Urbana at Felisa ni Presbiterio D. Modesto de Castro. Tara na, simulan na natin. Si Urbana kay Felisa, Maynila. Felisa, ngayon ko tutupdin ang kahingian mo na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat noong Sa mga panahong itong itinira ko sa syudad, ay marami ang dumarating na bata na ipinagkakatiwala ng magulang sa aking maestra at ipinagbibili na pagpilitang makatalastas ng 3 dakilang katungkulan ng bata na sinaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito na ang iba'y kasing gulang mo at ang iba'y humigit kumulang dyan, ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan sa kani-kanilang kabaitan o kabulhalhalan ng asal. Sa karunungang kumilala sa Diyos o sa karangalan, ay nahahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalalaman sa doktrina Kristiyana na para baga ng Ama namin, sumasampalataya, punong sinasampalatayanan, na sa kanilang idadisin ay dapat nang maalaman ng bata. Kaya hindi mas makasagot sa aming pagdarasal o makasagot man ang iba'y hindi magawang lumuhod o di matutong umanyo ng nauukol bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin ay naglulupagi, sa pagsimbay nagpapalinga-linga, sa pagkain ay nagsasalaula, sa paglalaro'y nananampalasan sa kapwa bata. Napatid ang huli kong sulat sa pagsasaysay ng tapat na kaasalan. Nasukat sundin sa loob ng simbahan. Ngayoy ipatutuloy ko. Marami ang nakikita sa mga babaeng nagsisipasok sa simbahan na lumalakad na di nagdarahan, nagpapakagaslaw at kung marikit ang kagayakan ay nagpapalingap-lingap na aki tinitignan kung may nararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo ng nanganganinag, nakabingit lamang sa ulo at ang modang ito'y dala hanggang sa pakikinabang at pagkukumpisal. O Felisa, napasaan kaya ang galang ng santong lugar? Napasaan kaya ang kanilang kahinhinan? Napasaan kaya ang kanilang kahinhinan? Di yata't lilimutin na ng mga babaeng Kristiyano yaong utos ng simbahan, pakundangan sa mga angheles? Di yata't hanggang sa kumpisal ay dadalhin ang kapangahasang di nagpipitagang itanyag ang muka sa saserdote? May nakikita at makikipagngitian sa lalaking nanasok?
Ano pa nga't 10 ng bahay ng Diyos ay ginagawang pook ng pagkakasala. Itong mga biling huli na ukol sa lalaki ay ipahayag mo kay Onesto na bunsutang kapatid. Pagbilinan mo siya na pagpasok sa simbahan ay huwag makipag-umpukan sa kapwa-bata nang huwag mabighani sa pagtatawanan. Sa 7:00 kami makasimba na, ay kakain kami ng agahan, pagkatapos ay maglilibang-libang o maghuhusay kaya ng kani-kaniyang kasangkapan, sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagising at namulat sa kahusayan at kalinisan. 8:00 gagamit ang isa't isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampot ng pluma, tintero't ibang kasangkapang ukol sa pagsulat. Magdarasal na sumandai bago umupo sa pag-aaral. Hihinging tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria at nang matutuhan ang pinag-aaralan. Mag-aaral hanggang 10:00, oras ng pagleleksyon sa amin ng maestra. Pagkatapos, magdarasal na ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit at pag kumain ay iginagaya ko ang serbilyeta. Linilinis ko ang tinidor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng 12:00, oras ng aming pagkain ay pasasamesa kami. Lalapit ang isa't isa sa kani-kaniyang luklukan. Magbebendisyon ang maestra sa kakanin. Kaming mga batay sumasagot na nakatindig na lahat. Ang kataway matuwid at iniaanyo sa lugar. Urbana. Si Onesto at ako'y nagpapasalamat sa iyo sa matataas na hatol na inilalaman mo sa iyong mga sulat. Kung ang batang ito'y makita mo disin, ay malulugod kang di hamak at mawiwika na ang kanyang mahinhing asal ay kabati ng Onesto niyang pangalan. Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa kapwa-bata, hindi mabuyo sa pakikipag-away, at mga pangungusap na di katuwiran. Mawilihin sa pag-aaral at sa pananalangin. Pagkaumagay mananaog sa halamanan. Pipitas ng sangang may mga bulaklak. Pinagsasalit-salit ang iba't ibang kulay. Pinag-aayos, ginagawang ramilyete. Inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria. Isang asusena ang iniuukol sa iyo, isang liryo ang sa akin at paghahayin sa reyna ng mga birhenes ay linalangkapan ng 3 aba Ginoong Maria. Kung makapagkumpisal na at saka makikinabang ang isip ko'y anghelito na kumakain ng tinapay ng mga angheles. At nakita ko na ang pag-ibig at puring sinasambitla ng kanyang inosenteng labi ay kinalulugdan ng Diyos na sanggol, na hari ng mga inosentes. Ipatuloy mo, Urbana, ang iyong pagsulat at ng pakinabangan namin. Adios, Urbana Felisa. Felisa. Naisulat na sa iyo ang madlang kahatulang ukol sa paglilingkod sa Diyos. Ngayoy, isusunod ko ang nauukol sa sarili nating katawan. Sabihin mo kay Onesto na bago masok sa eskwela ay maghihilamos muna. Suklaying maayos ang buhok at ang barot sa lawal na gagamitin ay malinis. Ngunit ang kalinis ay huwag iuukol sa pagpapalalo. Huwag pahabaing lubha ang buhok na parang tulisan.
sapagkat ito ang kinagagawian ng masasamang tao. Ang kuko ay huwag pahahabain, sapagkat kung mahaba ay pinagkakahirati lang ikamot sa sugat. Sa anumang dumi ng katawan, nadurumhan ng kuko at nakakarimarim. Lalong-lalo na sa pagkain. Bago mag-almusal, ay magbigay muna ng magandang araw sa magulang, maestro, o sa iba kayang pinakamatanda sa bahay. Sa pagkain, ay papamihasain mo sa pagbebendisyon muna at pagkatapos ay magpapasalamat sa Diyos. Kung madurumhan ang kamay, mukha o damit, ay maglinis muna bago pa sa eskwela. Huwag mong pababayaan na ang plana, materya, parsilya, papel, aklat, at lahat ng gagamitin sa paaralan ay maging dungis-dungisan. Kung makikipag-usap sa kapwa-tao ay huwag magpapakita ng kadunguan. Ang pangungusap ay tutuwirin, huwag hahaluan ng lamyos o lambing. Itong mga huling sulat ko sa iyo na may nauukol sa kalagayan mo at ang iba'y aral kay Onesto ay ipinauunawa ko na di sa sariling isip hinango, kundi may sinipi sa mga kasulatan, at ang karamihan ay aral na tinanggap ko kay Doña Prudencia na aking maestra. At siyang sinusunod sa eskwela namin ay ibig ko disin na sa ating mga kamag-anak, sa mga paaralan sa bayan at mga baryo ay magkaroon ng mga sali nito at pag-aralan ng mga bata. Ipatutuloy ko ang pagsasaysay ng mga kahatulan. Si Onesto, bago pa sa eskwela, ay pabebendisyon muna kay ama't kay ina. Sa lansangan ay huwag makikialam sa mga pulong at away na madaraanan. Matuwid ang lakad. Huwag ngingisi-ngisi, manglilibak sa kapwa-bata o lalapastangan sa matanda, at nang huwag masabi ng tao na walang pinag-aralan sa mga magulang. Kung magdaraan sa harap ng simbahan ay magpugay, at kung nalalapit sa pintuan ay yuyukod. Pagdating sa bahay ng maestra ay magpupugay, magbibigay ng magandang araw o magandang hapon, magdasal na saglit. Sa malabis na kadunguan ng mga bata kung kinakausap ng matanda o mahal kayang tao, ang marami ay kikimi-kimi at kikiling-kiling, hindi mabuksan ang bibig. Turuan mo, Felisa, si Onesto, na huwag susundin ng ganoong asal. Ilagay ang loob sa kumakausap, sagutin ng mahusay at madali ang tanong, at nang huwag kayamutan. Kung mangungusap ay tuwirin ang katawan, ayusin ang lagay. Ang pagsasalita naman ay susukatin, huwag magpapalampas ng sabi, humimpil kung kapanahunan, at nang huwag pagsawaan. Kung nakikipag-usap sa matanda at sa bata, ay huwag magsasabi ng hindi katotohanan sapagkat ang kabulaanan ay kapit sa taong taksil o mapaglilo. Ang pagsasalita ay sasayahan, ilagay sa ugali, ituntong sa guhit. Huwag hahaluan ng kahambugan at baka mapara doon sa isang nagsalitang hambog na sinagot ng kausap. Fufu na ang kahulugan ay habagat, habagat. Huwag magpalampas ng sabi at baka maparis doon sa isang palalo na sinagot ng kaharap. Hintay ka muna, kukuha ako ng gunting at gugupitin ko ang labis. Sa pakikiharap ay mabuti ang nagmamasid sa kinakausap at kung makakita ng mabuting asal sa iba. Halaw mula sa nobelang pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at Felisa ni Presbiterio D. Modesto de Castro. Buod ng pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at Felisa. Ang akda ni Presbiterio D. Modesto de Castro
ay isinulat sa anyo ng liham, kung saan ang mga pangunahing tauhan, sina Urbana at Felisa ay nagpapalitan ng mga aral, obserbasyon, at gabay sa wastong asal. Si Urbana na nasa Maynila ay nagbibigay ng mga payo kay Felisa na nasa Paumbong ukol sa mabuting asal, relihiyosong pagsunod at tamang pakikitungo sa kapwa. Sa kanyang mga liham, binibigyang diin ni Urbana ang mga prinsipyo ng kahinhinan, kalinisan, at disiplina. Itinuro niya ang tamang ugali sa simbahan, tulad ng pagiging mahinahon at pagpapakita ng paggalang sa banal na lugar. Bukod dito, pinapahalagahan din niya ang pag-aaral, pananalangin at maayos na pangangalaga sa sarili bilang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa Diyos at sa kapwa. Samantala, si Felisa ay nagbibigay ng mga ulat tungkol sa kanilang bunsong kapatid na si Honesto na isinasabuhay ang mga aral na natutunan mula sa mga sulat ni Urbana. Pinapakita ni Honesto ang pagiging masunurin, magalang at maayos na bata na nagiging huwaran sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang akda ay naglalaman ng mga gabay sa moralidad at tamang asal na layong hubugin ang mabuting pagkatao ng mambabasa. Ito ay nagsisilbing isang mahalagang paalala sa kahalagahan ng edukasyon, relihiyon at mabuting pakikitungo sa kapwa sa konteksto ng pamilyang Pilipino noong panahong iyon. Ayan! Binabati kita dahil natapos na nating basahin at unawain ang paksa tungkol sa halaw mula sa nobelang pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at Felisa ni Presbitero D. Modesto de Castro. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang may tutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? Ikomento mo lang din yan sa ibaba. At don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino Baitang Pito. Paalam!